Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at iyamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. hiwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Tawag namin langing dingin, sammo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kawan, O Diyos na walang hanggan. Tawag namin laging dingin, sambo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami ay maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masasamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang inyong laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ng inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng malingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon, makikilala bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak ng mga bahay. Sinasabi pa ng Panginoon, inyong igagalang takdang araw ng pamamahinga, huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na mga banal, at sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan, at kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan ng paninirahan sa lupaing ibibigay sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat ako ang Panginoon ang nagsabi nito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Tayo pong lahat. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking mga daing. Ako'y mahina na walang tumitingin, yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapamakan, pagkat tiwala sa'yo'y kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod.
Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako ay tumatawag, tugon. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Tugon. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sinabi ng pumahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan, nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sinabi na mong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan, nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang buhay ang nabago ni Jesus sa pangalang Levi. Ito ang kwentong narinig natin sa ating ebanghelyo. At itong mga nakalipas na araw, iba't ibang kwento ng mga tao na lumapit kay Jesus. Kung hindi napagaling, nalinis ni Jesus.
Naalala nyo pa? Yung kwento ng isang ketongin, yung may ketong, ayon sa batas, hindi pwedeng lumapit ang isang may ketong sa mga tao. Hindi lang dahil baka sila mahawa, kundi magiging marumi sila kapag nilapitan niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hinayaan ni Jesus na makalapit sa kanya ang ketongin. At simula noon, naging malinis ang ketongin. Lumapit ang ketongin kay Jesus at siya'y naging malinis. Yung kwento naman ng babaeng 12 taong dinurugo, naalala nyo pa? Nilalayuan siya ng mga tao dahil ang isang tao noong panahon ni Jesus na dinudugo ay hindi maaaring makalapit sa iba dahil sila ay magiging marumi. Kapag ikaw ay dinudugo, kailangan mo munang sumailalim sa rito ng paglilinis bago ka makisalamuha muli sa mga tao. Kaya ngayong babaeng 12 taong dinudugo, hindi makalapit sa mga tao. Pero nang makalapit kay Jesus at hipuin ang dulo ng kanyang damit, siya ay gumaling. Gumaling. Mula sa may sakit, gumaling. Nawala ang sakit. Ngayon naman, isang publikano ang walang karamdaman, pero nilalayuan. Ang hirap nun, no? Yung nilalayuan ka, wala ka namang sakit. No? Nung panahon ng pandemic, nilalayuan natin pag umubo, di ba? Nilalayo ka na, di ba? Eh yung ma-isolate ka lang ng ilang araw, mahirap. At lalo nang mahirap, yung wala ka namang karamdaman, pero nilalayuan ka. Ayaw kang dikitan, ayaw kang makasama. Yan ang tingin ng mga tao kay Levi. Dahil siya ay isang publikano. Ano yon? Tax collector. Dahil tinuturing siyang makasalanan. Para namang nakakahawa ang kasalanan. Ano po? Ganyan ang tingin ng mga tao. Kapag nakakasalamuha ka sa makasalanan, para bang ang tingin sa'yo, makasalanan na din. Pag nakisama ka sa mga chismosa, ang tingin sa'yo, chismosa na din. No? Kapag ba kaibigan mo ay isang merong kabit, no? Para bang pati ikaw, no? Parehas na rin, damay-damay na. No? Kapag barkada mo ay magnanakaw, no? Kapag may nakawan, para bang nakatingin din sa'yo. No? Hindi ba? Ganyan ang tingin noon sa mga makasalanan. Nilalayuan. At sa pagkakataong ito, hindi lang lumapit si Levi kay Jesus, kundi sumunod siya kay Jesus at iniwan ang lahat. Iniwan ang lahat. Pero nangyari ang lahat ng ito nang siya ay tawagin ni Jesus. Doon nagsimula, mabago ang kanyang buhay. Yung dating publikano, naging apostol. Mula sa pagiging makasalanan, naging banal. Pwede pala yun, no? Pwedeng mabago ang iyong buhay. Dahil ang Diyos, si Jesus, araw-araw tayong tinatawag. Pero ang tanong, susunod ka ba? Susunod ka ba? Marami sa atin matigas ulo. Pinagsasabihan mo, hindi naman sumusunod. Kaya walang nababago. Magkaiba yung lumalapit ka kay Jesus sa sumusunod ka kay Jesus. Hindi lahat na nagsisimba gustong sumunod kay Jesus. Lumalapit lang. Bakit? May gustong hilingin. Di ba ganun tayo? No? Pag may gusto kang hilingin, lalapit ka.
Pag may kailangan ka, lalapit ka. Pero ayaw mo namang sumunod. Hindi ka naman sumusunod. Kaya walang nababago. Itong nangyayari kapag sumusunod tayo kay Jesus. Nababago ang buhay natin. Baka sabihin ng iba, simba ka ng simba, wala namang nababago sa iyong buhay. Serve ka pa ng serve, walang nababago. Ay, totoo. 'Di ba? Kahit anong serve mo, kung matigas ang ulo mo, ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod, wala sa iyong mababago. Yung pagsisimba natin, paglapit yan sa Diyos. Nagdadasal kasi meron tayong gustong ilapit sa Diyos. Pero kailangan may pagsunod. Walang pagsunod sa Diyos kung walang pag-iwan sa lumang buhay. Ulitin ko, walang pagsunod sa Diyos kung walang pag-iwan sa lumang buhay. May iba, gusto lang makasama ang Diyos, pero hindi naman sumusunod. Kaya nga, yung mga kasama ni Jesus sa kainan, di ba? Nagpakain si Levi, nagkaroon ng piging, ang daming sumama, ang daming kumain, ang daming nakasama si Jesus. Pero si Levi lang ang nagbago. Bakit? Siya lang ang sumunod kay Jesus. Yung iba, lumapit lang kay Jesus. Hindi naman sumunod. Kaya nga, sinasabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, kailangan iwan ang masasamang gawa dahil walang makasusunod kay Jesus nang hindi iniiwan ang lumang buhay. Iwan ang lumang buhay. Mga kapatid, tinatawag tayo mga makasalanan, tinatawag tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya. Sumunod tayo o sumusunod tayo kay Jesus dahil may pagtawag. May tawag dahil may buhay na kailangang magbago. At ang pagbabago ay mangyayari lamang kung ang lumang buhay ay iiwan. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at ating sambitin. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Manila, at sa mga simbahang katolika sa bawat sulok ng mundo, gawin mo kaming masigasig
at makibahagi sa aming gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nanatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon ng pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia sa sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya'y natatangi kami hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpakumbaba at pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila sa aming pamayanan at bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen, Ama, buong kapakumbabaan kaming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan. Kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukulo, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matang piling, huling labanan. Buksan ng aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Tumayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahaing ito ng iyong pakikipagtipan at aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang pagdilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Inanyayahan ko po kayo sa Lunes, ika-23 ng buwan. No? Meron po tayong healing mass sa karangalan ni San Padre Pio sa ganap na 6:00 ng gabi. No? Lunes po, healing mass sa karangalan ni San Padre Pio. Lahat po ng mga may sakit, dalhin po natin sa simbahan at amin po kayong i-anoint o papahiran ng langis. Pagkatapos ng banal na misa, ngayon, ating ipapahayag ang ating debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lumuhod ang lahat. Salutaris Tia, Eceli pandis ostium, bella premunt ostilia, darobur per auxilium, unitrino quedo sit sempiterna gloria, civitam sin eterno, nobis domet in patria. Amen. Purihin natin ang Amang nasa langit na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan,
para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayo ang lahat. Kapag ako'y nag-iisa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulipat lamang kita, ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi mo inayang mag-isa. Oh, mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang Reynang ina. Kaya naman, mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyo.
sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso aba, hindi mo hinayang mag-isa. Oh, mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Minamahal kong ina. Minamahal kong reyna. Maria Virgen Soledad. Lumuhod po muli. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus upang maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa devosyong ito. Kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria,
sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak. Gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito dahil sa masiding pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang ating mga kahilingan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lumuhod pong muli. Pangwakas na panalangin. Naniniklod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos. Bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainamong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako
sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso, upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko'y pinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo nung nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kaniyang banal na mukha, ang kaligayahan ng abakong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin na aking ina, at hindi mawawalang saysay ang ibig kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay sinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ibatbatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Santo Verbo Sacramento Veneremus Celui et Antiquum Documentum Novos Restet ides supplementum sensum de pectui genitori lausetum in latio
de cielo prestitisti eis. Omne delectamentum mense habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo, benedictum nomen Iesum, benedictum correus sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Maria, Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conception, benedicta eius gloria sa Sanctium,
et Matris, benedictus Sanctus Iosef, eius castis simus Ponsus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Sacrament most holy, O sacrament divine, praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex tua mundo lux est orca, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Balleo valde de honra, et pro nobis Christum ex ora. Let us pray. Grant us, O merciful God, a safeguard against all our weakness, that we who celebrate the memory of the Holy Mother of God may, by the help of her intercession, rise again from our iniquities through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Nuestra Señora de Soledad, inang mapakis ng mga hirap, na magdaan ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad,
hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang sakit ang tunay. Kapisan ay huwag pababayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mo, mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga nagmata ng pasakit dahil sa Diyos na atras. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora